Okay mga tugang, Diyos marahay na hapon sa Indogabos, ngunyan na aldaw ng Sabado, ika-26 kang bulan ng Setyembre. Ini po si Father Butch Bombase, OP, na bumabalik sa Indo sa tuyang marhay magayon na programang Marhay na Hapon. Kumusta po kamo mga tugang? Sana yaong kamo sa maray na kamugtakan, dahil malagod ko mong pigmamati-mati. At the same time, dahil man kamo gaano nahihirapan. At the same time, wala kayong sakit o wala makamong hilang. Na mga tugang sa tuya lang pakusugon ang sa tuyang immune system. Pakusugon ang sa tuyang paglaom sa Diyos. Pakusugon ang sa tuyang pagtubod sa Diyos na dae kita pinababayaan ng Diyos. Mga tugang ngunya na aldaw ng Sabado, ang iba sa Indo ay nagpapahingalo tadaing trabaho. Pero importante mga tugang sa pagpapahingalo nindo, ibahan nindo ako sa programang ini. And by the way, ining sarong programang ini ho, recorded lang po ini ho ta. Ayaon ako sa Manila. But anyway mga tugang, may big-asikaso lang ako. But importante mga tugang na nagkakadarangugan kita. Abo ko kasi kamong iwanan, ano? Gusto ko tawang ko kamuning inspirasyon araw-araw. Okay? So mga tugang sa tuya ng pangadyon, sa tuyang paboritong pangadyon na memorary. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19 upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin at taga-subaybay ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin, dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban, lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, balik kita giraray sa tuyang magayon na programa at sa tuyan ng basahon ang marhay na bareta ngunya na aldaw ng Sabado. Okay? At mga tugang, ang sa tuyang marhay na bareta ay gikan mga tugang yan sa Ebanghelyo ni San Lucas,
Kabanata 9, talata 43 hanggang 45. Sa liputon sa mga tugang, pero gaano kahit halipot iyan mga tugang, grabe ang epekto iyan. 43 to 45. Uni. Nangalas pa ang mga tao kang gabos na ginibo ni Jesus kada magsabi siya sa iyang mga disipulo. Sabutan nindo ang mga tataramon na ini. Itatao sa kamot ning mga tao ang aki ning tao. Alagad da ininda masabutan ang kahulugan kay ini. Da ini ipinaliwanag sa inda tanganing da ininda masabutan. Takot man sindang maghapot sa iya kung ano ang kahulugan kang sinabi niya. Mga tugang, iyo po ini ang marhay na bareta ngunya na aldaw na Sabado. Mga tugang, dipisilon baga, may mga bagay na dipisilon i-break, dipisilon sabihon. Halimbawa, araw kay ni. So, ngunya na panahon, may mga nagagadan sa COVID. Dipisilon baga, sasabihin, we did everything. We did the best that we could. But, sorry po, nagadan. Sabi ka ng doktor. So, pasyente po nindo. Okay? So, mga tugang, dipisilon talaga yan. Kaya, sa tung kagurangnan, iyo man yan, dipisilon man. Kaya sabi ni Kristo, sabutan nindo ang tataramo na ini. Itataw sa kamot ning mga tao ang aki ning tao. Anong buot sabiyon kay ni mga tugang na si Kristo ay paparusahan, papatayin ng mga tao. Siya kasi ang aki ning tao. Okay? Son of God. Son of man. Okay? Pero alagad daininda nasabutan ang kahulugan kay ini. Makadakol na mga bagay na dahil talaga nasasabutan. Pero kahit na hindi ito nasasabutan mga tugang, hindi natin naiintindihan because after all, life is a mystery. Sabi nga, may mga bagay, mabuti na lang, huwag na lang explain, mabuti na lang na dumating talaga arog na sa nakaan, At sabi nga ni, sa bandang huli, maiintindihan din natin. Kaya pala may kasabihan tayo sinasabi, ay kaya pala. Yan. Anyway, tugang, babalik po ang inyong pagkatapos ng paalala at sa kuya ng ipapaliwanag sa Indo, bibigyan pa ng kahulugan ang mga tataramon ning kagurangan. Rad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa lubos na seguridad ng ating bansa laban sa anumang variant ng COVID-19, tayo ay nagpatupad ng 10-day facility-based quarantine para sa lahat ng papasok sa ating bansa, kasama na ang mga returning Filipinos. Sila rin ay kinakailangang i-test gamit ang RT-PCR sa ikapitong araw. Kinakailangan rin na sila ay sumailalim sa home quarantine sa loob ng 4 na araw sa kani-kanilang mga LGUs. Importante ang mga hakbang na ito upang
upang matiyak natin na ang muling pagkikita ng ating mga pamilya ay ligtas mula sa peligro ng COVID-19. Ang kaligayahan ng ating pamilya iligtas mula sa kontrabida. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay. Haling Edgelins Pili Products. May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa. Igwapa nga ni Sindanin Pili Tart, santan asin pastillas. Edgelins Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Doc-F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc-F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal ka dito. At siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years na Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc-F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema daw may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat,
at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Kay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang Marhay Magayon na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP. At sabi ko nga ni, kadakol na mga bagay digdi sa daga na dai talaga niya na sasabutan, hindi na iintindihan. Arog ka ini, na si Jesus nga ni nagpahayag. Actually, there are 3 instances na si Jesus ay nagpahayag na siya ay ipagkakanulo. Okay? Ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng tao. Of course, hindi nila ito maiintindihan. At hindi talaga minsan, ayaw din natin intindihin, kaya hindi talaga natin maiintindihan. For example, na si Kristo ay mamamatay. Kasi mga tugang, historical perspective, ang mga Hudyo naghahala talaga ng Mesiyas. Pero ang sendang pagkakaintindi kang pagiging Mesiyas, ang Mesiyas na iniho, political leader, political liberator, na dai siya maagi ning dusa, dai siya maagi ning sakit. Kaya hanggang ngayon, yung mga Hudyo, hindi nila matanggap-tanggap si Kristong Messiah. Why? Because Jesus suffered, died, but of course, resurrected. Yan ang mga tugang. Sa kanila, ang isang political leader o Messiah, di talaga maagining hirap. Siya nga ang magpapahirap. Hindi siya mamamatay, hindi siya papatay. Iba talaga mga tugang yan, ha? Kaya dipisilon baga. Sabi nga, kung ako o ikaw ang nasa katayuan ng mga disipulos, mga alagad, malamang hindi rin natin maunawaan ang mga pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sinasabing paghihirap o kamatayan na haharapin. Okay? Mahirap kasi ito na lang, iba. One time sinabi ko kay mama, kasi sabi ni mama, magaganda na. Maday ka magadan. Kay puan mi ka. Ayaw natin magkatanggap ng mga, kasi si mama handa na rin daw siya mamatay. Pero sabi ko, wag, kasi gusto natin siyang mabuhay. Hindi ba gusto natin siyang palaging makapiling? Okay? Alam mo mga kaibigan, hindi talaga natin at the moment maiintindihan. Okay? Yan, tandaan natin na may mga bagay na at the moment hindi talaga natin maiintindihan. Maiintindihan ng natin yan. Sabi nga sa English, may hindsight, may insight, may foresight. May mga importante yan. Kaya although may insight, may hindsight din naman. At may foresight. Kaya tinatawag na reflection. Okay? After everything has done and has been fulfilled, kaya pala. Okay? So, maintindihan din natin mga tugang yan. Kaya minsan, halimbawa, may gusto kang sabihon, pero hindi pa napapanahon at hindi pa talaga dapat sabihin. So, maiintindihan natin yan. Okay? Naunawang natin ngayon, sapagat malinaw na ang nakasaad sa banal na kasulatan. Pero nung panahon, mga prophecy yun. Hindi pa rin naiintindihan. Pero ngayon, Father, alam mo, ibang pagbasa. Ang sinasabi nung panahon, lahat prophecy. Di pa talaga. Ngunyan, nangyari na, kaya naiintindihan na natin. Para sinasabi, ang hina naman ng mga ulo ng mga tao, hindi makaunawa. Natural. Actually nga, may mga bagay din sa atin ngayon, hindi talaga natin nauunawaan. Lalo na itong COVID-19. Bakit magkaroon ng COVID-19? Ay bakit hindi ito na sumpo o nasupil kaagad? So hindi talaga natin maintindihan. May mga bagay na hindi mo talaga maintindihan sa buhay. Pero sa bandang huli, malalaman natin, hanggang ngayon may katanungan tayo, hindi ba? Sino ba ang talagang gumawa nitong COVID-19?
O sabi nila, nanggaling daw sa China. Pero hindi pa natin alam talaga kung galing sa China yan. Pero mga tugang, ang importante sa bandang huli, malalaman din natin yan. Okay? Kasi may kasabihan, walang bagay na hindi nalalantad. Everything will be revealed. Ano? Kaya lahat yan, mauunawaan din natin sa bandang huli. Pero for the meantime, hindi natin mauunawaan. Ganon din ang mga alagad noon. Hindi nila naunawaan kasi hindi pa maliwanag, hindi pa malinaw, no? So, para bang sinasabi, you are just solving a jigsaw puzzle. Ang laki-laki ng jigsaw puzzle na yan na hindi natin nakikita. Pero if you have the picture of everything, you can at least know. But if you don't have a picture, it's very hard. Alam mo, narumduman ko mga tugang, so itong ginibukang bata, ano? So, anyway, yung jigsaw puzzle na iniho, sa likod, ano, may ginibong drawing, ano? So may so ang ginibo, of course, sa jigsaw puzzle, bahiling mo mga piece by piece, pigkakaag, then niya maintindihan. Anong ginibo kang aki? Very smart. Binaliktad niya, at nang binaliktad niya, nakita niya yung forma doon sa likod, yun na pala. Sundan mo lang yung forma, yung guhit, yun na, mabubuo mo. Sabi nga ni, mahirap talaga buuhin. Ano? Mahirap magbuo. Kaya mahirap talaga yan. Pero sa bandang huli, maiintindihan natin. Sa halimbawa, bakit isa ang Diyos? Bakit iisa ang Diyos? Bakit pwede naman siguro maraming Diyos? Ang isa sa mga bagay na dapat iisa lang ang Diyos kasi pag dalawang Diyos, pag-aawa yan. Makikipagkompetensyahan yan. Dapat isa lang. At tanda natin, ang demonyo hindi Diyos, ha? So, yan lang gusto niyang labanan, ang demonyo ang Diyos kasi ang ginagawa ng demonyo, gusto rin siyang maging Diyos-Diyosan na siya ay sambahin. Mali po yan, ano? So, yan ay mahalaga. Maraming bagay talaga natin hindi na uunawaan. Noong panahon iyon, hindi pa nasusulat sa Biblia ang mga ipinahayag ni Jesus. Tanda natin, wala naman kasi noong panahon, wala pa naman Bible. At fragmented, yung mga aklat, the prophets, na mga pahayag, hindi iba-ibang pinanggalingan. Ngayon kasi may Bible na tayo. At yung Bible natin, isa na lang. Pero noong panahon, yung mga libro, iba-iba yun sa nanggaling. Ngayong nabuo na. Kaya medyo naiintindihan na natin. Okay? Mga pahayag lamang ito na hindi ganap na nangyari, bagamat sinabi ni Jesus na mangyayari ang mga iyon. Kasi si Kristo kasi ay propeta rin. Ano? So, siya po ay nangangaral at sinasabi niya ang mga mangyayari. Hindi po siya manghuhula. Iba po ang manghuhula sa propeta. Ang manghuhula, hindi naman talaga niya lubusan alam ang mangyayari. Ang propeta, mayroon ng mga clue. Okay? Na kung ito ang gagawin, ito ang mangyayari. Pag hindi ito ginawa, ito rin mangyayari. Okay? Kaya nga, sarong papel kang mga propeta is to announce and denounce. Or to denounce and announce. Okay? So, yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya noong maganap na ang lahat na sinabi ni Jesus, saka pa lamang maunawaan ng mga alagad ang lahat. Tingnan mo, yung paghugas ni Kristo sa mga alagad, yung paa. Ano? Sabi ng Panginoon, ngayon hindi nyo maintindihan ito. Pero darating na maiintindihan din ninyo ito. Hugasan ninyo ang paa ng bawat isa. Yan. Ano ibig sabihin? Maglingkod. Ano? So yun mga tugang talagang mahirap. Pero sa bandang uli, malalaman din natin, mauunawaan din natin ang lahat. Okay? Mas mabilis paniwalaan ang mga balitang maganda at tila masarap sa pakiramdam at sa pangkinig. Halimbawa, magandang pakinggan. Alam mo, nanalo ka. Okay? Sa sweepstakes. Nanalo ka sa loto. Alam mo, na-promote ka. Maganda po yan. O subukan mong, alam mo, may COVID-19 ka. Positive ka.
masakit yan. O sabihin na, ala, ikaw ay paparusahan at ikaw ay i-kick out. Ikaw ay palalayasin ng amo mo. Ay ikaw ay iti-terminate. Mahirap po yun eh. Paano mo sasabihin? Yan. Paano natin masasabi o sasabihin ang mga bagay na yan? Kasi hindi po napakadaling o napakabilis paniwalaan o sabihin ang mga mahihirap at nakakalungkot na mga bagay. Ang balita tungkol sa hirap at kamatayan ni Jesus marahil ay sadyang malayo sa inaasahan ng mga alagad. Kasi ang inaasahan ng mga alagad, si Jesus ay magiging tagapagligtas, liberator. Okay? Hindi lang sa kasalanan, kundi siya ay magiging liberator, palalayasin ni Jesus ang mga Romano. Na hindi naman nangyari. At anyway, mga kaibigan, babalik po ang inyong lingkod pagkatapos ng paalala. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan, ginakrutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001.
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagninegosyo sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kal programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal ka dito at siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years na Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Okay mga tugang, balik po kita girare sa tuyang marahay magayon na programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At sa tuyang aning pinag-uurayan ang mga bagay na madaling sabihin at may mga bagay na mahirap na sabihin o madaling paniwalaan at mahirap na paniwalaan. Okay? At totoo na mga kaibigan, lalo na ang mga tung balita tungkol sa kahirapan, kamatayan, kalungkutan, mga bagay na yan, lalo sa sakit. Halimbawa, yung doktor, paano sasabihin sa iyo? Nagpatingin ka, alam mo, Ale o Mister, ikaw po ay may stage 4 cancer. O madali bang sabihin, kahit na yung doktor magaling, napakahirap eh. O alam mo, sir, mayroon kang stage 4 cancer. Hindi po basta-basta. Alam mo, mahirap po yan, ha? Mahirap. Kaya nga, kumukuha tayo ng timing. Okay? At the same time, the right words to say. Okay? Alam mo, sa Ebanghelyo na sa tuyang nadawog kasubag o pangatugang, ipinahayag ni Jesus bago pa nang sila pumunta sa banal na lungsod ng Jerusalem. Okay? Sapagkat ito na nga ang propesya na sinasabi na si Jesus ay He will suffer, die, and resurrect on the third day. Kalang, hindi ba paniwalaan? Kasi wala pa naman nangyari. Unang-una, marami nang naparusahan, pero wala pa namang, marami nang namatay, pero wala pa namang nabuhay na magmuli. Yan, isa sa mga hadlang. Alam mo, maraming hadlang sa paniniwala. Okay? Kahit sa atin, sa mga relasyon natin, isa sa mga hadlang, mga kaibigan, ang tinatawag natin prejudice o bias. Sa relasyon. Halimbawa, meron tayong prejudice, no? Or bias. Kasi ganun talaga yan eh. Alisin natin. Kaya hindi talaga natin maiintindihan. Okay? Lalong-lalo na tanda natin si Satanas. Talaga. Alam natin na nang sinabi ito ni Kristo, si Pedro, ang sabi ni Pedro, no, hindi pwede Lord, hindi ka pwede. Anong tawag sa kanya ni Kristo? Tinawag baga si Pedro, Satanas. Okay?
Get behind me, Satan. Get behind me, Satan. Bakit? Bakit nangyari? Tinawag si Satanas, huwag kang mauna sa akin, huwag kang manguna. Bakit? Get behind me, Satan. Because Satan is the prince of darkness. Hindi dapat dilim ang manguna sa atin, kundi liwanag. Kaya yan mga kaibigan, kaya kung nagiging maliwanag o liwanag ang nasa atubangan nasa harapan natin, magiging maliwanag. Pero sa kadiliman, yun nagdidilim ang ating kaisipan. Kaya nga, get behind me, Satan. Because Satan is the prince of darkness, while Jesus is the prince of light. Tatanda na nga natin sa Genesis, di ba? Let there be light. Magkaigwa ng liwanag. Magkaigwa ng liwanag. Kaya nga, magiging maliwanag itong mga tugang, ang mga bagay-bagay na ito, pagyaon kita sa Diyos. Okay? Pag ang Diyos ay nayaon sa tuya at naniniwala kita sa Diyos. Kasi ang Diyos liwanag. Ang demonyo o si Satanas ay karimlan o kadiliman. Ahapot ko sa inyo mga tugang, sisay gusto sa inyo sa kadikluman o sa liwanag. Siyempre, gabos kita gusto sa liwanag. Kapag may liwanag, nahihiling mo. Pag madiklom, wala kang nahiling. Miski sarili mo, dahil mo nahiling. Ano? Kaya miski may salamin yan, pag madiklom, dahil mo talaga mahiling. Kaya nga, ang importante ay liwanag. Okay? So, kailangan paliwanag talaga. Kaya importante mga tugang ang paliwanag. Okay? So, yung paghihirap at kamatayan na susuungin niya ito Talagang he will face and he will really confront that suffering and death. Hindi po napakadali po yan. Hindi po napakadali. Ikaw ba naman? At alam ni Kristo ang mangyayari sa kanyang buhay. After all, Christ came here on earth not to live, but to die. We all came here on earth to live, not to die. Kaya sa tuya, pag may magagadan, dahil talaga maintindihan, bakit nagagadan? Bakit namamatay? Bakit nagkakasakit? Yun. Pero ang Panginoon, yan talaga ang kanyang misyon. Dahil ang kamatayan, ang kanyang misyon. Dahil ang kamatayan sa krus, takot na takot yan ang demonyo. Takot na takot ang Satanas. Kasi pag si Kristo namatay sa krus, tayo ay maliligtas, takot na takot ang kadiliman. Okay? Sapagkat magliliwanag. Okay? Magliliwanag muli. Yan. At kaya nga ayaw ng demonyo. Ayaw ng demonyo na si Kristo ay kaya nga minsan tayo ay nagiging parang demonyo rin sa ating mga balak na maiitim na balak. Meron ba tayong mga maiitim na balak? Yung mga maling intensyon sa buhay. Hindi nagiging malinaw sa mga alagad ang mga pahayag ni Jesus dahil marahil nakatuon pa rin ang kanilang isip sa kanilang mga sariling ambisyon. Totoo ba kaibigan yan? Pag ang sariling ambisyon ang nangibabaw, hindi ang tunay na misyon, talagang hindi talaga natin maiintindihan. Yung tinatawag na may conflict of interest, at the same time, ang iisipin natin yung sarili natin. Okay? Siyempre sinasabi na naisip natin, paano na tayo? Lalo yung mga alagad, paano na tayo pag namatayan? Paano na tayo? Kaya nga ginawa ng Panginoon, inihanda niya ang mga alagad. Okay? Paano inihanda ni Kristo ang mga alagad? Okay? Maliban sa sila ay kasama-sama, pinangangaralan. Okay? Nag-aaral si Kristo sa kanila. Tinuturuan. And important sa mga magulang, mga tugang, ang mga magulang natin, hindi lahat ng panahon buhay. Kaya nga mga magulang, turuan ninyo ang inyong mga anak na pag wala na kayo, at least buhay pa rin sila. Parang sa gano'n na hindi kayo nag-aalala. Kasi nandun talaga mga kaibigan, minsan narinig ko yan na, ayaw ko kasing turuan ang aking mga anak kasi ayaw ko silang mapagod, ayaw ko silang mahirapan. Pero nandun mga kaibigan niya na kailangan talagang mahirapan din sila para sila'y matuto. Yan mga kaibigan. Importante yan. So,
talagang mahirap intindihin pag pumasok na ang sariling ambisyon. Okay? Sa paniniwalang itinatag ni Jesus sa kanyang kaharian pagdating nila sa Jerusalem. Okay? Sabi nila, huwag ka Lord pupunta sa Jerusalem kasi pag pumunta ka sa Jerusalem, papatayin ka. No? Kaya ayaw nila si Jesus papunta sa Jerusalem. Pero yun ang lugar na kung saan doon niya isasaganap. He will fulfill that mission of suffering, death, and resurrection. Hindi pa handa ang isip at tanda natin, hindi pa handa ang isip at kalooban ng mga alagad tungkol sa haharapin paghihirap ni Jesus. Kaya importante, sasabi ko sa inyo mga tugang, ihanda natin lagi ang isip at kalooban ng mga tao. O sa mga anak ninyo, importante yan eh. Ihanda ninyo ang isip at kalooban ng inyong mga anak para pag dumating man ang panahon na yan, ay sila'y nakahanda. Mayroon po kang hindi handa. Sabi nga, they will be caught in surprise. No? Importante mga tugang na sila'y nakahanda. Okay? So, gawin natin ito. Paghahanda sa isip at kalooban. Tungkol sa paghihirap ni Kristo. Marahil maging sa kanilang panaginip ay hindi pa sumagi sa kanilang isip. Kasi nga totoo, ayaw naman talaga nilang mamatay si Kristo. Pati mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malanganin naging ang grupo, nagkaulisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Okay mga kaibigan, balik po kita kiraray sa tuyang magayon na programang Marahin na Hapon with Father Butch Bombase OP at sa tuyang haning pinag-urulayan ang manunungod sa mahirap talagang intindihin ang mga bagay na tulad ng kamatayan, kalungkutan. Mahirap talagang intindihin at lalong-lalo na pag hindi handa ang ating isipan at kalooban. Lalo sa mga darating na paghihirap. Kaya importante, sabi nga, testing. Alam mo, that's the value of testing, the value of trial. Kaya nga, ang mga estudyante, bakit kinakailangan nagkakaroon ng examination, nagkakaroon ng testing? Parang sa pagdating sa buhay, kasi buhay talaga may mga testing yan eh. So, at least, alam na natin. Okay? So, magiging maganda po yan na inahahanda natin ang ating mga sarili.
Okay? Hindi pangit ang tingin natin sa larawan na paghihirap ni Jesus. Ano? Hindi po pangit ang tingin natin sa larawan ng paghihirap ni Jesus. Sa likod ng kanyang duguang mukha at katawan, ang tunay na dapat nating makita ay ang kagandahan ng wagas na pag-ibig ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Totoo, walang kagandahan sa krus, walang kagandahan sa dugo ni Kristo, walang kagandahan sa kamatayan. Pero sa kabilang banda, ito ang dapat tingnan natin. Sabi, there are always two sides in a coin. No? Tingnan natin, hindi one side lang. Ang tinitingnan kasi natin lagi, one side. Dapat tingnan natin both sides. Ano? Sabi nga, the pros and the cons. Okay? So, importante mga tugang yan. So, sa likod ng kanyang duguang mukha at katawan, meron dapat tayong makita. Ano? Hindi lang yung katawan na duguan, okay? Kundi dapat makita natin ang kagandahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Dahil inalay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Yan po ang napakaganda dyan, tingnan natin lagi. Sabi nga ni, minsan ang tingin ng mga tao ay yung tinik. Pero nakakalimutan natin ang rosas, ang bulaklak. Kasi ang bawat rosas ay may bulaklak at may tinik. Kalang minsan ang tinitingnan natin sa buhay lagi ay ang tinik. Okay, kaya palagi tayong natitinik. Diba? Kung palagi mong nakikita ang tinik, palagi kang matitinik. Pero pag nakita mo lagi ang bulaklak ng rosas, palagi kang mag-a-appreciate. Wow, ang ganda naman ng bulaklak nito, kulay pula, ano? So, kulay puti, may puting rosa. So, yan mga tugang ang dapat natin makita. Ano? So, yun. Kasi ang nakikita natin kasi, yung kamalian, kasamaan, kapangitan. Okay? Alam nyo, meron pang idudugtong sa inyo mga tugang na sabi ko kasi bago, hindi nga nila lubos maunawaan ang kaugnayan ng pangyayari sa kanyang mga pinahayag sa pagkasikabi ni Kristo ay mamamatay siya. Subalit, kung ating susuriin, naroon sa presensya ng demonyo ang tunay na dahilan kung bakit nabanggit ito ni Jesus. Okay? Ayaw ng demonyo, sabihin ko sa inyo, ayaw ng demonyo na maghari si Jesus, kaya gagawa talaga siya ng paraan para pigilan siya. Huwag na siyang maghirap. No? Uudyok ang demonyo na magtulak sa mga tao na ipahuli si Jesus, litisin, parusahan, at ipapatay. Ang hindi alam ng demonyo, sapagkat hindi nga siya Diyos, mismong kamatayan ni Jesus ang susupil sa kanilang kasamaan. Yan mga tugang hindi alam ng demonyo. Kaya nga, ang udyok ng demonyo, ang nagtulak sa mga tao, kasi talaga minsan nagpapademonyo tayo, di ba? Yun, magtulak sa mga tao na ipahuli si Jesus, litisin, parusahan at ipapatay. Yan ang gusto nila, di ba? Pero hindi alam na yung kamatayan ni Kristo ang siyang susupil sa kasamaan. Okay? Yan mga tugang. Kaya nga, minsan sinasabi nga, ganito sa pagpapahilot, di ba? Pag nagpapahilot ka, masakit yun pag diniinan. Pero habang masakit na yan, okay, nawawala ang sakit. Kaya pag inulit-uli, yun sa may pilay ka, ay nawala ng sakit. Ibig sabihin, wala ka ng sakit. Kasi pag may sakit, talagang masakit. Yan. Okay? So, ganun po mga kaibigan. Ulitin ko, napakaganda po kasi itong paliwanag na ito, Ang hindi alam ng demonyo, ang mismong kamatayan ni Jesus, ang susupil sa kanilang kasamaan. Okay? Hindi alam yan Para man sinasabi na, sige, patayin natin yan. Pero hindi niya alam na yung kamatayan pala ni Jesus ang siyang magiging daan ng ating kaligtasan. Yan. Para bang sinasabi na, para bang
ano bang example dyan? Para bang halimbawa, sabi tuloy ng, naalala ko na ang kwento. Sabi ng Tagong at ng Unggoy, ni Matching. Sabi ng Pagong, gusto ko yung sa saging, yung nagpinutol nila Gusto ko yung may ugat. Sabi ng Matching, gusto ko yung may bunga na kagad, magbubunga na. Na hindi niya alam na pag itinanim niya yung kaputol ng saging, mamamatay. Samantala, yung may ugat ay mabubuhay. Ganun pa. Anyway, just as an analogy, parang maintindihan natin. Kasi maraming mga bagay na hindi talaga natin maiintindihan. Maiintindihan lang natin yan sa bandang huli. Okay? So, ulitin ko mga tugang, hindi alam ng demonyo. Sapagkat ang demonyo, ang kanyang nalalaman ay limited lamang. Okay? Pareho ng tao, limited din yan. Hindi naman siya tulad ng Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero ang demonyo, walang gaanong alam yan tungkol sa mga alam ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo mga kaibigan. Mag-ingat tayo kung tayo nadidemonyo. Hindi alam ng demonyo ang lahat ng bagay, pero alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay? Ito nga, naisahan tuloy ang demonyo nito. Okay? Kasi akala niya, pag pinapatay natin si Jesus, okay, patay na yan. At bago tayo magwakas o magpaalam, ito po sa sinasabi ng mga patayin ng mga Kristiyano. Patayin ng mga Kristiyano. Okay, pinatay nga mga Kristiyano. Pero habang pinapatay nila mga Kristiyano, lalong dumadami ang mga Kristiyano. Remember, the seeds of Christianity is the blood of the martyrs. Okay? So po, yun mga dugo ng mga martyrs, siya ang naging binhi. Okay? Akala nila pag pinatay nila ang mga Kristiyano, masusupil na ang Kristyanismo. Hindi po. Lalong dumami ang mga Kristiyano. Kaya mga kaibigan, napakahalaga na tinanggap ni Jesus ang kasindak-sindak na parusa sa kamay ng mga tao upang iligtas tayo. Okay? Okay, magagawa mo bang tumanggap ng paghihirap at panghusga para lang pakinabangan o kabutihan ng mga tao ang gumawa ng masama sa iyo? Yan ay importante. Kaya ang tugon ni Kristo sa atin, pag may mga taong gumagawa ng masama, pray for those who persecute you. At sabi ng Panginoon, repay evil not with evil, but with good. So, suklian natin ang kasamaan ng kabutihan. Yan ang mahalaga. Suklian natin lagi ng kabutihan, katotohanan, okay? Pagmamahalan, ang mga bagay na yan. Okay? Okay mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras ng pamamaram at ako'y nagpapasalamat sa Indugabos sa paghinanyog na sana maiintindihan natin din lahat ang mga bagay na yan sa wakas. Kaya manalangin tayo kay San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, Prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami.
Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabaras po sa Indogabos. Ini po si Father Bus Bombase nagsasabing bye for now. Pero sabihin po natin ito bago tayo magwakas. Anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, susundin ko ang kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. By the way, Monday to Saturday sapagkat bukas po ay Linggo. Bye-bye! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo o rogna kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga-ngaanin salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 2:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagkukoordinar na ang COMELEC sa mga e-wallet arugan GCash para mamonitor ang mga makadudang transaksyon sa eleksyon, partikular na ang posibleng barakalan o pagpabakal ng mga boto sa eleksyon sa masunod na taon. Kaibahan mga sa mga pigbabantayan kan COMELEC ang mga account na babagsakan ng dakulang fundo asin ang transfer nin saradit na kantidad sa iba pang mga account nagkaperang aldaw bago ang eleksyon. Sigon kay COMELEC spokesman James Jimenez na opera sa mga kumpanya kan e-wallet, makoordinar man ang pool body sa mga courier service na pwede man na magamit sa mga transaksyon sa eleksyon. Yan ang alas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Milo. Ituloy ang pagiging champion.